Isang mapagpalang araw po ng Sabado, July 19, 2025. Meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. So hindi pa nga po nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong si Bagyong Krising, may panibagong banta na naman tayo ng sama ng panahon or panibagong banta ng bagyo ang posibleng mabuo sa loob ng PAR. High chance ito mga kaibigan at posibleng maging kasunod na bagyo ni Bagyong Krising. Aalamin din natin ng mga lugar pa, huling lugar na posibleng daanan ni Bagyong Krising bago ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin na muna natin yung pinakasentro o mata ng Bagyong Krising. Sa ngayon po kasi mga kaibigan, kung titignan po ninyo, nananatili pa rin ang lakas ng kanyang hangin habang lalong lumalapit pa, no? Closely dito nga po sa Santa Ana, Cagayan, at palayo na rin ito ng palayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note, bago ito lumabas ng PAR, magbibigay ito ng malakas o malawakang pag-uulan. Sa ngayon po, ito ay may estimated pong layo o nandito po siya sa coastal water po ng Calayan, Cagayan. May lakas na siya ng hangin ngayon na umabot na po sa 95 kilometers per hour. Isang ganap na ho na severe tropical storm. May bugso ng hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour. Pagkilos naman northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So dire-diretso na tayo mga kaibigan. Signal number 2 dito po sa Batanes, Cagayan, kasama ho dyan ng Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern portion po at central portion po ng Abra. Kasama rin dyan mga kaibigan ang eastern portion po ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, at northern portion po ng Ilocos Sur. So ito po yung signal number 2 natin ay merong lakas ng hangin na umaabot po sa 62 to 88 kilometers per hour. Warning lead time na 24 oras. Signal number 1 naman sa Quirino, Nueva Vizcaya, the rest po ng Mountain Province, the rest ng Ifugao, the rest ng Abra, Benguet, the rest po ng Ilocos Sur, La Union, at northern portion po ng Pangasinan. Kasama rin dyan mga kaibigan ang northern portion po ng Aurora. So ibang bahagi din o northern portion din ng Nueva Ecija ay epektado pa rin ng signal number 1. May lakas ng hangin 39 to 61 kilometers per hour. Warning lead time na 36 hours. Yung mga lugar ho na aking binanggit, mag-ingat sa banta ng mga posibleng pagbabaha. So dito na tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition. Uulitin ko para malinaw mga kaibigan sa area ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, Mountain Province, Ifugao, at Ilocos Sur. Ang weather condition po dyan ay stormy o talagang mabagyo, maulan, no? Dahil po sa Bagyong Krising. So yung impact pa rin ito ay posibleng pagbaba sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa Aurora naman, the rest po ng Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley. Ang weather condition po dyan, lagay ng panahon, rain with gusty winds, no? O yung pag-uulan na may mga malalakas po na bugso ng hangin dahil po sa Bagyong Krising. Posibleng pagbabanta rin o pagbaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area naman ng Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region. Weather condition po dyan, monsoon rains. Ano ba yung monsoon rains? Ito po yung pabugso-bugso, no? Pero tuloy-tuloy na pag-uulan, no? At minsan bigla na lang lalakas po mga kaibigan. So posibleng impact pa rin, pagbabaha sa mababang lugar at landslide po dahil sa landslide prone area. Ang ilang bahagi ng Luzon, Central Visayas at Zamboanga Peninsula, ang weather condition po dyan, occasional rains naman mga kaibigan, no? Malawakang pag-uulan po ito dahil po sa southwest monsoon. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko ho nabanggit ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat. So mga kaibigan ko, marami nagtatanong sa atin itong panibagong posibleng banta ng bagyo. Sabihin na natin Bagyong Dante kapag naging bagyo sa loob ng PAR, gaano daw ba magiging malakas? So ang sitwasyon na nangyari dito kay Bagyong Krising, pwedeng mangyari din
sa bagyong Dante nga po mga kaibigan o susunod na bagyo. So ang ibig sabihin nito, palalakasin lamang nila yung epekto ng habagat pero mismo silang bagyo itself mga kaibigan no, ay hindi direktang nagbibigay ng malakas or malawakang pag-uulan. Dahil kung titignan po ninyo, ang direksyon naman ng bagyo sa gilid lang no, palihis lang. Pa northeastern Luzon lamang siya no, Northern Luzon, Eastern Luzon, Central Luzon, dyan lang po yung area niya. Pero madalas yung trap or extension ng kanyang hangin lamang ang nakakaapekto. Ang pinaka-pinoproblema natin ngayon dahil nga po ang habagat ay nananatili pa rin, mas lumalakas ito kapag meron pong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tanong din ng ating mga kababayan, huling bagyo na ba? Eto nga pong si Bagyong Dante kung sakali na siyang sumunod. Well mga kaibigan, kung titignan nyo sa ating tropical cyclone threat potential, pinakita ko kanina sa week 2 natin mga kaibigan hanggang July 31, tatlong low pressure area, medium chance yung isa. So kung hindi maging bagyo yun, posibleng yung Bagyong Dante na posibleng susunod na bagyo, ang panghuling bagyo ngayong buwan po ng July, no? So ipanalangin natin mga kaibigan yung pagbabago sa posibleng galaw nga po no, ng mga bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Magiging maulan man ang weekend natin mga kaibigan, unexpected natin yan hanggang Sunday po ng hapon sa gabi at sa madaling araw ay posible naman maging okay na ang panahon natin dahil totally nakalabas na si Bagyong Krising. Pero kung makaranas man tayo ng panandili ang init ng panahon dahil ho yun sa monsoon break no, o monsoon break na tinatawag natin pansamantalang pagkawala ng habagat, pero mangyayari lamang yan kung walang bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon mga kaibigan, kababayan ko, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw, God bless po sa inyong lahat.